Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Papakinggan niyo yung tatay niya. Pag wala si nanay, pinapersonal niya ako. Baka pwedeng umulos muna si Annalyn kay RJ. Nagtagumpay nga itong si Carlos Benitez na i-manipulate itong si Lynette dito kay Annalyn, na hindi nga naniniwala itong si Lynette sa mga sinasabi dito ni Annalyn na may pakana nga sa nangyari kay RJ ay itong si Carlos Benitez. At dahil dito, sinabihan naman ni Carlos itong si Lynette na mas maigi na paiiwasin daw muna na makipagkita itong si Annalyn dito sa kanyang ama, dahil sinisiraan daw ni RJ itong si Carlos dito kay Annalyn. Kung ano-ano daw ang mga pinagsasabi nito, kaya nagalit daw itong si Annalyn kay Carlos. At dahil dito, nasabi naman dito ni Annalyn kay Doc Lendon Javier na tila may kakaiba itong si Carlos na two-face, na nagiging mabait daw ito kapag kasama itong si Lynette. At kapag wala naman, pinipersonal ni Carlos itong si Annalyn at pinapagalitan. At hindi naman makapaniwala itong si Doc Lendon Javier sa mga sinasabi nga dito ni Annalyn. Hanggang sa pinag-iinitan nga ni RJ itong si Michael dahil sobra-sobra na rin ang panonolusol ni Michael dito kay Carlos at kinakampihan niya pa ito na magkasira itong si Carlos at itong si RJ. At dito nga nagsisinungaling at pinagtakpan ni Michael itong si Carlos na siya nga daw kasama nang ito'y sumuka sa labas itong si Carlos. Kaya naisip naman ni RJ na pinagtutulungan nga itong si Annalyn. Kaya hindi napigilan ni RJ kanyang sarili na suntukin nga itong si Michael. At inawat naman sila dito nila Regan at ng mga iba pang tao sa Eastridge. Kaya naman napaiyak na lamang sa isang tabi itong si Annalyn dahil pakiramdam niya na wala na nga siyang kakampi. Dahil ang kanyang inaasahan na magiging kakampi sana na itong si Lynette ay tila nahulog na ng husto dito nga kay Carlos Benitez. Kaya wala na rin nagawa itong si Annalyn kundi pumapayag sa gustong mangyari ni Lynette, na hindi na nga daw siya tututol sa kung ano man ang mga gusto nito. Samantala, kinalungkot naman nila Nurse Karen at Nurse Evan dahil sa pagpapatalsik dito ni Moira sa kanila. Sinabihan pa ang mga ito na pumunta daw dito sa Eastridge upang magkasama na sila dito ni Annalyn. Dito naman na hindi makakapayag itong si Ivan na hindi makaganti dito kay Moira, kaya magpunta naman daw sila ng Dole upang ireklamo itong si Moira dahil sa mga sahod nga na hindi ibinigay noon sa kanila at walang pahingang pagtatrabaho. At hindi naman natakot itong si Moira sa mga banta nga dito nila Nurse Karen at Ivan. At sinabi pa dito ni Moira sa kanila na kung sino man ang kumakalaban sa kanya ay mapipilitan daw niya itong i-fired kasama ng mga nurses na nawala dito sa Apex dahil madali lang naman daw itong makahanap. Subalit, may iba palang pakana itong si Lander Soler dahil kapatid pala ito ni Dr. Enriquez na may malaking hangarin dito sa Apex sa pagkakala na minamalupitan daw siya noon dito nga sa Cebu dito ni Don Pepe. At ikakagulat naman ngayon ni RJ ang kanyang malaman na ito pa lang si Dr. Enriquez at itong si Lander Soler ay magkapatid. At hindi pwedeng kampante sila dahil kakampi daw nila itong si Lander at pinapaikot lamang daw nila itong si Moira na sa ganun ay mabawi naman nila lahat-lahat ang mga nanakaw ni Moira. Kaya naman nagulat din itong si RJ sa kanyang mga nalaman, lalo pa ngayon na medical directors na nga itong si Doc Remeneses, kaya bantay sarado na rin nila itong mga galawan ni Moira kung ano nga ang mga posible niyang gawin dito sa Apex, kung tuluyan nga ba itong ibagsak o mababawi pa nila Doc RJ ang Apex ng ito dahil mahigpit na nga pagbabantay dito ni Moira sa kanila. Kaya yan naman ang ating pakatutukan mamaya kung ano pa mga posibleng mangyari dito kina Annalyn at Carlos at RJ at Lynette. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong patuloy na pakikinig at panonood. Bye-bye!